So yan, good evening everyone. Bago po natin start 'tong ano na 'to, word na 'to, gusto ko po muna sana pray move muna tayo. Ayan, yes Lord God, maraming salamat nga po Panginoon sa gabing ito Panginoon na I know Lord God na Ikaw nga po yung kilos Panginoon sa, Plan 14 na ito Panginoon na Panginoon na tulungan mo nga po yung bawat isa na gumagawa itong Plan 14 ito Panginoon. Give them strength Panginoon ng wisdom and knowledge Panginoon. At ibigyan niyo po sila ng mas mahaba pang pasensya Panginoon para magawa po itong pinapagawa niyo sa amin Lord God. And I pray Lord God sa word na i-speak ko ngayon Panginoon na nawa Panginoon Ikaw po yung magsalita para sa akin. Ikaw po Panginoon yung makita sa buhay ko at Ikaw nga lang po yung maiangat sa aking mga sasabihin. Maraming salamat Lord God. Sa iyo po lahat ng papuri at salamat sa katabi sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So bali po yung word ko is yung Daniel 9 verse 20 hanggang sa dulo na po siya, bali hanggang 27. Pero may pinaka-tumatak po talaga sa akin dito. Pero babasahin ko po muna po yung, buong word. Sabi dito, "Habang ako'y nananalangin at pinapahayag ko ang aking kasalanan at ang kasalanan ng bayan kong Israel, nakiusap ako kay Yahweh aking Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos." Ang 21, ang anghel na si Gabriel na nakita ko sa aking unang pangitayan ay mabilis na lumipad palapit sa akin. Sa oras ng paghahandog sa gabi, sinabi niya, "Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa." Tapos 23, simula pa lamang ng iyong pakikiusap ay tinugon ka na ng Diyos. Labis kanyang minamahal na parito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. Sabi pa sa 24, 70 linggo ang panahong palugit sa iyong sambahayan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos maghahari na ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag. Itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itatayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Muling itatayo ang Jerusalem. Ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na, parang baha, at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. 'Di ba napakaganda nung word guys, napaka-ano niya kasi ang pinaka nagustuhan ko dito guys sa word na 'to is yung sinabi ni Gabriel kay Daniel na, "Simula pa lamang ng iyong pakikiusap ay tinugon ka na ng Diyos. Labis kanyang minamahal, naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon, kaya makinig ka upang maunawaan mo yung pangitain." 'Di ba grace guys, grabe yung Lord 'di ba? Sa ginagawa nating sa Plan 40 natin na sabi diyan sa word, actually puro ganyan yung lumalabas sa ko, sa devotion ko. Puro yung sabi ng Lord na simula pa lang nung panalangin natin. Bale guys, testimony ko lang, nung first day nung Plan 40. Bale actually guys kasi first time kong ginawa 'tong Plan 40 na 'to. Talagang siniseryoso ko talaga. Talagang nagfa-fasting ako, halos 12 hours nga yung fasting ko, eh. Hindi ako kumakain ng 2 meals pagkatapos ko pa mag-pray dun pa lang ako kakain. Bale almusal lang kinakain ko. Ta's sineryoso ko talaga yung prayer and fasting na 'to. Talagang alam niyo ba guys na first day pa lang ng Plan 40 na pinagpe-pray ko, kinabukasan na-regular ako sa trabaho ko. Then fifth day ng Plan 40 ng prayer and fasting natin, ah, yung pinagpe-pray ko na sabi ko, "Lord i-prosper mo yung buy and sell kong motor." Nabenta agad yung hindi ko mabentang unit na tumatagal na sa'kin isang buwan, nabenta kaagad. Grabe yung talagang kaya nagandahan ako dito sa word na 'to sa 23, yung verse 23 na, "Sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap ay tinugon ka na ng Diyos. Labis ka niyang minamahal, naparito ako para sabihin sa iyo
ang kanyang tugon kaya makinig ka sa amin. Kaya talagang ano, sinabi lang dito na sa word na 'to, yung laman kasi talaga ng word na 'to is, parang pangitain siya, eh. Parang sinasabi na ng Lord na makinig tayo sa mga sinasabi ng may minsan kasi si Lord may pinapadala siyang angel, eh. Si Gabriel kasi dito, isa siyang angel. Si Lord talaga sa'tin may mga pinapadala siyang angel. Hindi natin alam minsan yung angel pala na yun is yung leader natin, yung mga ka-churchmate natin na nagsasabi sa'tin ng ganitong gawin mo, ganito yung inuutos sa'yo ng Lord. Minsan ano tayo, hindi tayo nakikinig pero dapat lagi nating ilalagay sa isip natin, sa puso natin na baka ito na yung binigay sa'kin ng Lord, eh, baka ito ng pangitain na 'to, ito ng sinabi ng leader ko, ito ng sinabi ng kasama ko sa church, ito na yung talagang, sinabi ng Lord para mag-prosper ako. Kasi dito sa dulo nito, mangyayari kasi ang sinabi na bale yung sa kalagitnaan niya na sinabi, pinadala itong pangitain na 'to para magtigil na yung mga tao yung mga Israelites sa ano, sa ginagawa nilang masama. Tapos dun 'pag nahinto na yung ginagawa na masasama, nahinto na yung mga ginagawa nilang hindi maganda, dun na ma ma maum parang mabubuhay yung ano, yung katarungan talaga. Tapos sinabi pa diyan, muling itatayo yung Jerusalem. 'Di ba napakaganda guys na sabi yung Jerusalem is yung talagang ano, eh, ayun yung ano ng Lord, eh, na muling itatayo. Pero sabi dun sa dulo na parang 'pag hindi tayo sumunod, hindi natin sinunod yung vision na 'to, yung pangitain na 'to, parang sinabi sa dulo na ibabagsak pa rin siya nung ano, ng yung ng hari na may maghahari na ano, hindi natin alam kung si Satan ba yun, ibabagsak siya pero naniniwala ako hindi kayang ibagsak ni Satan yung Jerusalem yung kumbaga tayo hindi tayo kaya ibagsak ni Satan kung magpapatuloy tayo sa pananampalataya sa Diyos, patuloy tayong makikinig sa Kanya, patuloy tayong susunod sa vision, sa mga plano ng Lord sa atin. Kaya, pinaka-ano ko lang guys, natutunan ko sa word na 'to na makinig tayo palagi sa mga leader natin kasi hindi natin alam, ayan na pala yung pinadala ng Lord para sa atin, na makakabuti sa atin. Kasi yung mga leader naman natin hindi naman tayo sasabihan ng hindi maganda, hindi naman tayo tuturuan ng hindi maganda. Bagkus sasabihin sa atin 'yan at tsaka ituturo sa atin 'yan is yung makakabuti lang sa atin. Yun lang naman guys na talaga itong Plan 40 na 'to napaka-the best. First time ko 'tong ginawa guys, first time kong nag-pray and fasting. Kilala niyo ako kung gaano ako kalakas kumain pero sabi ko seseryosohin ko 'tong prayer and fasting ito kasi marami na rin akong pinagpe-pray sa parents ko, sa mga kaibigan ko, sa church, sa mga leaders. Siyempre napakarami guys kaya nawa tayo bawat isa seryosohin natin 'tong Plan 40 na 'to. At, ayun lang naman guys basta marami akong natutunan talaga ilang araw pa lang 'tong Plan 40, ilang araw pa lang 'tong prayer and fasting, ang dami ko ng natutunan mas lalo akong ginaganahan na mag-serve sa Lord. Kaya nung Sunday napakasaya ang sarap magpuri sa Lord 'pag naibibigay mo talaga yung the best mo para sa kanya, surrender mo lahat sa kanya, naitatapon mo lahat. Kaya tuloy-tuloy lang guys, sabi ko nga palagi sa mga disciples ko, always choose the right choice, keep up the good doing guys. Lalo lang nating pagbutihin yung ginagawa natin para sa Lord kasi walang masasayang sa ginagawa natin kasi para sa Lord lahat yun. Si Lord lahat yung magbabalik sa atin nun. Hindi natin alam kung hindi lang sa financial binabalik ni Lord yun, bagkus minsan sa health natin, sa kalakasan, sa pamilya, sa maayos na pamilya, sa maayos na pamumuhay. Tsaka minsan sa ano natin, sa relationship natin sa kanya. Ayun lang naman guys, maraming salamat sa ating lahat. Gusto ko lang itong word na 'to is mag-end tayo sa closing prayer guys, kaya let's pray. Yes Lord God, maraming salamat Panginoon sa word mo Panginoon na binigay nga po sa'min Panginoon. Binigay sa'kin Lord God na nai-share ko po dito sa, Plan 40 Panginoon. Nawa Panginoon na marami pong matututunan dito yung bawat isa, marami pong mai-apply yung bawat isa sa mga buhay nila, marami silang mai-apply Lord God. Gano'n din po sa akin Panginoon. Nawa Panginoon, sumunod po kami sa vision, sa plano mo Panginoon na nais mo nga lang pong, tapusin na Panginoon yung mga ginagawa naming hindi maganda. I-surrender na namin 'to lahat sa'yo Lord God at, sinasabi mo nga Panginoon dito sa aral mo na
pagkatapos namin i-surrender lahat, Lord God, is muli mong itatayo yung Jerusalem, Lord God. Muli mong itatayo yung mga anak, yung mga tahanan, Panginoon. At muling mabubuhay yung katarungan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Alam ko po na itong sa mga araw na to, Lord God, is ginagabayan mo po yung bawat isa, binapalakas mo po yung bawat isa para mapagpatuloy, Panginoon, sa aming gagawin. Nawa, Panginoon, patuloy mo nga po kaming gabayan sa ginagawa namin, at patuloy mo nga po kaming bigyan ng lakas, Panginoon, para magawa namin ito ng tama, Panginoon. At dalangin ko nga po, Panginoon, sa bawat pinapanalangin ng bawat isa. Nawa, I know, Lord God, na sinabi mo nga po dito sa word mo, Panginoon, na umpisa pa lamang po ng pananalangin namin is sinagot mo na po lahat ng dalangin namin. Kaya naman nagpapasalamat po ako, Lord God, sa kabutihan mo, nagpapasalamat ako sa biyaya mo, Panginoon, at sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord God. Patuloy po kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo. At dalangin ko nga po, Lord, lahat ng mabubuting bagay na nagmumula sa iyo ay i-provide mo nga po sa lahat, Panginoon, ng lahat ng tumanggap at naglilingkod sa iyo ng buong puso. Maraming salamat, Lord God. Renew our hearts, renew our soul, renew our strength, Panginoon. I-renew mo nga po lahat para sa amin, Panginoon. At gamitin mo po kami ng lalo, Panginoon, sa mga gawain para sa iyo. Maraming salamat, Lord God. Ito po ang kasama lang sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen and amen. Thank you so much, guys.